guys, it's me Ellie. I'm a student athlete at Philippine Normal University. So, open na ang PNU1 2026. And if you're an aspiring PNU1, this video is for you. Dito, ituturo ko sa inyo kung paano or kung ano-ano ang mga pagdadaanan ninyo para maging isang ganap na PNU1. Disclaimer lang guys, I'm not affiliated with the Office of Admissions ng PNU. Lahat ng sasabihin ko dito ay galing sa 2026 Undergraduate Admission Brochure. So, andito siya. So, lahat ng sasabihin ko sa inyo, galing lang siya dito. Okay? Sa brochure ng PNU for academic year 2026. Anyways, let's go! So, para hindi ka na nagsasayang ng oras, no? Kung meron kang line of 7 nung high school or senior high school, ligwak ka na. Kung ang average mo nung high school or senior high school ay hindi tumapak ng 85 pataas, ligwak ka na. Hindi ka natatanggapin ng PNU, maganap ka na ng ibang school. Okay? So, kung wala ka namang line of 7 at alam mong 85 pataas ang average mo, ito na yung mga requirements or yung mga documents na kailangan mong i-prepare. Una is kung ikaw ay gagraduate ng senior high school, kailangan mong mag-sign in sa PWebs at sagutan ng application form. Saan po namin makukuha ang application form at ano po ang PWebs? So, ang link ng PWebs ay nasa aking bio at ayun ang i-check ninyo. Okay? And then, yung pagsasagot ng application form is mamaya natin pag-usapan. And then, kailangan mo ng isang 2x2 picture na white background. Wala dapat ikaw suot na salamin or wala kang piercings na suot sa mukha. Wala kang facial piercings. And then, kung transfer ka naman, ganun din, magsasign in ka rin sa PWebs, sasagutan mo yung application form, and then, kailangan mo din ng isang 2x2 ID picture, and kailangan mo yung TOR or yung transcript of records. Saan mo yun makukuha? Sa dati mong school. Kailangan yung transcript of records mo is walang incomplete at wala kang bagsak. At syempre, ang average mo rin dapat ay 85 pataas. And also, ang PNU rin, meron silang ina-offer na straight program. Yung mga straight program is diretso na siya ng masteral. So, graduate ka ng may master's degree. So, ano naman yung kailangan doon para makapasok ka sa straight program? Dito medyo malaki ang competition, mahirap makapasok, but kaya mo yan. Anyway, so para makapasok ka doon, kailangan mo ng recommendation. 2 letter of form yata. Letter ng recommendation from former teacher mo, from principal, or from guidance counselor ng school na pinagalingan mo. And then, kailangan mo ng personal statement, and kailangan mo agad ng research interest. Dapat alam mo na yung research na gusto mong pag-aralan kung gusto mong mag-apply doon sa straight program ng PNU. Okay, so ngayon, paano ba natin sasagutan yung PWebs ate? Ano ba yung PWebs? Ano yung application form? Saan namin yung makukuha? Sa website ba? Sa Facebook? I-email ba namin yung ganito ganyan? Hindi. Actually, nandun siya sa brochure ng 2026 to 2027. But ipoprovide ko na lang din yung link sa aking bio. Check nyo yung link, okay? So, kung nakapunta na kayo, kung nakapasok na kayo sa PWebs, mapupunta kayo sa ganitong screen. Yan, okay? Magsa-sign in kayo dyan. Ilalagay nyo yung gusto ninyong username and ang inyong desired password. Pag nalagay mo na yung username and password, click mo apply. Pagka-click mo ng apply, mapupunta ka naman sa ganitong screen. Pagkarating mo sa ganyang screen, ilalagay mo na syempre yung first name mo, middle name, surname, and your birthday. Kung wala kang middle name, ipindutin mo lang yung spacebar para mag-blank lang siya. Kung nakapag-apply ka naman na dati sa PNU, huwag mo na ibahin yung birthday. I-as-is mo na lang siya para mag-proceed. Okay? And kung i-check nyo sa may level, ito sa may lalagay ko dyan, yung level na parang drop down, ang i-click nyo dyan ay undergraduate. Freshman kayo ko, so kung ang level na applyan ninyo ay undergraduate. So, yun na, di ba? Nakapag-sign in na kayo. Mapupunta na kayo sa registration form na part ng screen. So, makikita nyo yun, nilalagay ko na siya dito. So, ayan ang registration form.
Pagka punta nyo dyan sa registration form, sasagutan nyo na yung mga designated fields. So, yung dyan sa designated fields, ito yung mga dapat ninyong piliin sa drop-down. Kayo ay classified as freshman. And then, syempre, ang branch from Manila. Sa Manila lang po itong sinasabi ko. Yung sa ibang branch ng Pinyo ay hindi ko alam. O, ayan. Ang lalagay yung branch ay sa Manila. And then, ang program na itatagal ninyo is, or ang program na pipiliin ninyo is PNU1. Okay, PNU80. And then, ang course naman na pipiliin ninyo ay TEDPADS. General Education TEDPADS. Yan. Okay? So, pag sasagutan mo yung application form, ang dami mo rin mga tanong. Siyempre, mapaparanoid ka kung ano yung mga iiwanan mong blank. Don't worry. Ito yung mga frequently asked questions. Doon sa part na nakasulat district, kung hindi mo alam kung anong district, ilagay mo lang, piliin mo yung lone district. Yung zip code, kung hindi mo alam yung zip code mo, yung zip code, kung saan ka nakatira, leave it blank. Telephone number, kung wala kang telephone, lagyan mo siya ng NA. Okay? NA. So, yun doon naman sa height and weight, kung hindi ka sure, ano mo lang din, leave it blank mo lang. Yun doon naman sa educational data. Doon sa educational data, guys, hindi nyo ilalagay yung senior high school. Kasi nga, hindi pa kayo gumagraduate. Gagraduate pa lang kayo. Ang ilalagay nyo lang doon is yung pinakamataas, which is yung high school. Okay. Yan yung pinakamataas yung attainment or natapos yung high school. Also, meron palang part doon sa application form na ilalagay mo kung saan school ka galing. So, meron dong listahan ng mga school. Kung wala yung school mo doon, ang i-click mo lang is not on the list. Also, wag mo nang sasagutan yung undergraduate or graduate GPA entry. Kasi, hindi ka pa naman doon. Okay. Pagtapos ka na, i-click mo lang ang save. Kung meron ka namang kulang na hindi mo nasagutan, na required, na kailangan mo sagutan, mag-a-alert naman yung system na hindi siya mag-proceed. So, kailangan mo lang pagtutuhin yung ulit and then click mo save. Ayun, after mo siya ma-save, ito yung lalabas. Ang gagawin mo dyan is pipicturean mo yan. Kasi kailangan mong itabi yung login information. Yan kasi ang gagamitin mo kapag magla-login ka na sa iyong applicant account sa PNU. And then, ipiprint mo, click mo yung print application form. I-double check mo kung tama yung mga nailagay mong data and then isa-save mo yung file na yun. Pwede mo siyang i-print agad or i-save mo muna siya sa devices mo para pwede mo pa siyang i-edit kung may gusto ka pang baguhin. And then, so yun, di ba, yung mga nabagin ko sa una kanina na kailangan mong i-prepare, dapat meron ka na nun. And then, pipili ka na kung paano mo ipapasa yung application form. Meron silang tatlong options. Una is kung gusto mo mag-walk-in, ipapasa mo siya doon mismo sa admissions, or gusto mong online lang kung taga-probinsya ka. And also, meron silang courier kung gusto mong ipadala through Lalamove, Grab, ganon. So yun guys, upon submitting pala yung mga application requirements, pipili ka kung anong gusto mong batch. Kung batch 1 or batch 2. Ang advice ko lang sa inyo guys is mag-apply na kayo ng batch 1. Kasi mahigpit ang competition sa PNU. May possibility na konti na lang yung mapunta sa slot ninyo kapag sa batch 2 kayo pumunta. Mind you na ang daming nag-a-apply sa PNU, kahit 10,000 kayo ang mag-take ng entrance exam, 1,000 to 1,500 students lang ang tatanggapin. Kaya, galingan ninyo kung hanggat maaari, batch 1 pa lang, magpasa na kayo ng requirements ninyo, mag-exam na kayo as batch 1 applicants kasi sa batch 2, mas maliit na ang chance na makapasa kayo. Ako ay galing sa batch 2 at I swear, buong admission process talaga, umiiyak ako kasi hindi ko alam, hindi ako sure kung makakapasok pa ako at saka sobrang baba ng self-esteem ko. But anyways, that's dati pa. So, ang advice ko is batch 1 pa lang magpasa na kayo ng requirements ninyo para makareceive na kayo agad ng test permit. Okay? And dapat, i-check ninyo kung kumpleto yung requirements ninyo. Kasi kung hindi kayo kumpleto ng requirements na pinasa at hindi ninyo sinabihan ng admissions, ligwak na kayo guys. Okay? Hindi nila kayo bibigyan ng test permit.
Hindi kayo special, gano'n. So, ayun na, kung nakapagpasa ka na, meron ka ng test permit, hindi dyan nagtatapos ang lahat. Okay? Dadaan ka pa sa 3 phases of screening. So, ayun guys, ang PNU Watt, first phase pa lang ng screening. Meron pa kayong pagdadaanan na interview at medical. So, kapag nakapasa na kayo sa PNU Watt, magpo-proceed na kayo sa interview. Ano po ba yung ginagawa sa interview? Siyempre, tatanungin kayo doon kung bakit din nyo gustong pumasok ng PNU, what makes you ahead of other applicants. Tatanungin na nila kung gaano kalalim yung interest nyo na makapasok sa PNU at sisiguraduhin nila na hindi mo sasayangin yung slot na ibinigay sa'yo. So, dapat bago ka pumasok ng PNU is committed ka na PNU talaga yung gusto mong pasukin. Kung gusto ninyong gumawa ka ng tips and advice kung paano makapasa sa second phase of screening, let me know sa comment section para gagawin ko siya ng separate video. And then, anyway, so kapag nakapasa ka na sa phase 2, magpo-proceed ka na sa phase 3 of screening. Ito na yung last phase. Huling pagsubok na to, guys. So, ayun, sa last phase of screening or sa third phase, doon na kayo magme-medical exam. Ano-ano yung mga medical na kailangan ninyong ipasa? So, first one is the physical exam. Meron akong form na ilalagay ko rin sa aking bio. I-download nyo yung form na yon, tapos ayun yung ibibigay ninyo sa physician. So, ayun diba, physical exam, kailangan nyo ng x-ray and ng drug test. Okay? Ang pagpasa ninyo ng medical examination is, I think, bibigyan kayo ng around 1 week or 2 weeks. Hindi ko sure sa batch ninyo today, pero most of the time, it's either 1 week or 2 weeks yan binibigay nila. So, ayun, sa ganitong part na screening is marami pa rin mga nag-overthink. Actually, siguro sa mga ganito na yung mga overthinkers talaga kasi dumaan sila ng first phase, second phase ng screening. So, sa third phase, parang doon na talaga sila medyo na, diba? So, may mga tanong dito na, ate, paano pag malabo yung mata ko? Paano pag may asthma ako? Possible po ba na hindi ako pumasa? Based on my experience, ang mga hindi nakapasa noon sa screening is yung mayroong mga medical condition na nakakahawa. Yung mga malalabo mata or may asthma, kumasa naman yan sila, nakapasa sila. Pero depende ka rin pa rin kasi kung sa dami ng competition nila. Like, syempre, ipa-prioritize pa rin nila yung mga healthy. Depende sa slot. So, I don't know. Hindi ko talaga yan siya masasagot ng like sure na masasagot compared sa mga nauna. Kasi depende siya sa competition mo kung maraming mag-a-apply sa PNU. On my perspective kasi, feeling ko, ipa-prioritize talaga nila yung mga healthy, walang health condition. So, ayun lang. So, ayun guys, kapag pumasa na kayo sa 3 phases of screening ng PNU, congratulations! Kasi ang hirap makapasok talaga sa school na to. Simula pala sa pagpapasa mo ng mga requirements, ang hirap na. But anyways, to summarize it all, ito yung timeline nila. For batch 1, ito ang timeline ng inyong application period. And for batch 2 naman, ito naman ang timeline ng inyong application period. And that's it! Ayan ang process ng admission ng PNU. So, kung ikaw ay aspiring PNUat, ang ma-advise ko lang sa iyo ay mag-aral ng mabuti, mag-review, balikan ninyo yung mga pinag-aralan ninyo nung high school, and i-maintain ninyo ang magandang grades. Huwag hahayaan na magkaroon kayo ng line of 7. And also, lagi ninyong i-check yung emails ninyo regarding the updates of your application kasi may mga time na baka din kayo mag-reply and ma-forfeit yung slot ninyo sa university. So, ayun lang guys, mga aspiring PNU1. See you and good luck. Bye!